Confirmed na mga ka-wonder, halos papatapos o tapos na ang huling bugso ng amihan ngayong taon. Bagamat may nararanasan pa tayong bahagyang lamig sa umaga't gabi, papainit na ng papainit ang panahon sa mga darating na araw. Kaya ang maraming Juan tiyak masusugod na naman sa mga beach para magpalamig. Siyempre, doon muna tayo sa malapit lang. Isa sa unang dinarayo ng maraming Juan, Pangasinan. Island hopping baka mo, sa Alaminos tayo. Ayon sa pinakahuling bilang ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, may 7,641 isla sa ating bansa. Mahigit 100 yan. Nasa Alaminos, Pangasinan, ang 100 Islands. From culture to adventure, may makakasama tayo sa paglilibot sa 100 Island. Tara na at ihataw ang gala ngayong tag-araw. Let the adventures begin dito sa Alaminos, Pangasinan! Sa mismong maliliit na isla ng 100 Islands National Park, may iba't ibang summer paandar na pwedeng subukan. Kakasa ka ba? Sa halip na sa ibabaw ng tubig ng dagat, sa himpapawid tayo, babaybay para sulyapan ang ganda ng mga isla. Nakakakaba, pero pag nandun ka na ang sarap, enjoy! Isuot na rin ang helmet hindi para umangkas sa motor, kundi para rumampa underwater. Sa isang up and close encounter sa mga giant taklobo. Nahihilo pa rin ako, pero nakakatuwa kasi iba't ibang mga klase ng isda yung nakita namin sa baba. Kung inaalat sa paghahanap ng pampasarap, sa Pangasinan din matitikman ang ultimate nating pampalasa na asin na may flavors. Alin ang trip nyo? Garlic o calamansi flavor na asin? Doble asin. At sa dami ng pupuntahan natin, tiyak na aabutin ng gutom sa island hopping. Ang garantisadong sarap daw ng longganisang Alaminos ang sagot dyan. Yung common kasi yung matamis ito garlicky siya. Bagay naman siya dito sa gulay. I wonder, sasama ba kayo sa pagdayo namin sa Alaminos, Pangasinan? Gina? Sa mahigit 7,000 isla sa bayan ni Juan, kulang pa ang 20 taon o 7,300 araw para mapuntahan ang bawat isa. Pero dahil hindi natin afford isa-isahin ang 7,641 island in the Philippines, Kalma lang, dahil sa Alaminos, Pangasinan, sa isang lugar lang, mahigit 100 isla na ang mapapasyalan. Sa 100 Island National Park tayo, mga ka-wonder. Kalma mga ka-wonder, hindi ito lituhan game. Talasan lang din ang inyong mga mata para di mamalik mata. Ang makakasama natin sa pamamasyal sa Alaminos, ang funny duo ni Natalina at John Ray. Susan and Empoy version 2.0, pasok! Tara na at ihataw ang gala ngayong tag-araw. Let the adventures begin dito sa Alaminos, Pangasinan! Time to gala na! Telina at John Ray. Hello mga ka-wonder, nandito po tayo sa Lookout Wharf kung saan dito ang jump off point going to 100 Islands. Talagang pang world class. Wow, I'm so excited, Ma'am Sue! Excited na Kaya rin. naman, Yes, let's GG na! jig!
Bago kayo umabante sa pamamasyal Felina at John Ray, alam niyo ba kung paano nadiskubre ang mga islang yan sa Alaminos? Unang nanahan daw sa mga isla ang mga katutubong Agta hanggang dumating ang mga Espanyol noong 16th century at binago ang pamumuhay ng mga katutubo. Naitala ng mga Amerikano ang kauna-unahang pagsasaliksik sa isla noong 1902 kung saan tinawag itong The Grand Island. 100 Islands History 101 done, tuloy na ang pasyal! Sa Governor's Island, hindi lang pwedeng sumisid. Pwede din daw lumipad. Headgears on, let's get it on. Pag akyat pa lang daw ng 500 step, mapapalaban na. Kung kami ni Ma'am Sue ang nandyan, ewan ko na lang. Good luck, guys! John Ray, lead the way. Ikaw na ang mauna. Baba ka muna, sir. Shucks. Taas yung dalawang pa. Oh my gosh! Siga mo lang yung katawan mo, sir. Siga lang yung katawan, sir, ha? Wow! Napakasarap ng pakiramdam. Yung view is very adventure. This is my first time, mga ka-wonder. So, talagang dinamdam ko ang aking pagsakay and then ang aking paghiga. Oh, hiningal pa ako. Itaas mo ang bandera natin, Felina. I will cheer for you! Kaya ko to. Brasuin na natin to. Kaya ko to. I won. Matibay to, ha? Mas matibay pa yan, ma'am. Siga. I wonder! Nakakakaba. Akala ko end of the world na, pero this is it. I made it. Oh, di ba? Finally! We're proud of you guys! Matapos ang zipline activity sa Governors at Virgin Island, pumunta naman tayo sa Pilgrimage Island. Kung may higanting Christ the Redeemer statue ang Rio de Janeiro sa Brazil, meron din yan sa Pilgrimage Island. Medyo mas maliit nga lang. Dito matatagpuan ang mga religious statues at pilgrimage site na nagbibigay ng espiritual na karanasan sa mga bumibisita. Pwede rin maglakad-lakad at ikutin ang buong isla. Hello mga ka-wonder! M-Point, ito ang perfect spot para makitang image ni Jesus Christ, our Savior. Wow, Ma'am Sue! Excited na ako. Kung titingnan mo, napakataas. Para- Ito ang perfect moment para mag-selfie tayo. Hindi natatapos ang ating 100 Islands Adventure sa pagbibilang ng mga island 1 to 100. Next stop, Quezon Island. Ang Quezon Island ay pinangalan daw sa dating Pangulong Manuel L. Quezon dahil sa kanyang pagbisita at paglibot sa isla. Ang unang susubukan ng mga ka-wonder nating sina Felina at John Ray, ang UFO na may mala hurricane na atake. Kapag sumakay kasi sa inflatable na mala spaceship, papaikot-ikutin ito sa ibabaw ng dagat. Hi mga ka-wonder! Ayan, so meron tayong mga bagong friend na nakilala at makakasama nila tayo para sumakay sa UFO. Yes, para safe tayo, kailangan natin mag-life vest mga ka-wonder. Mga ka-wonder, let's do this! Ka-wonder, I wonder!
isa pang ride na pwedeng subukan. Ang banana boat na mas kalmado raw kaysa sa UFO. Mas masaya to mga ka-wonder kaysa sa UFO kanina. The 100 Islands is a magical place. It's a one in a million place. You could never get this anywhere else in the world. The UFO ride was very exciting and I really enjoyed it. Pagdating sa may kalagitnaan, para kaming mga spring na hinahatak-hatak pataas. Mula ibabaw ng dagat, underwater adventure naman sa susunod na presidente. Sa susunod na isla, ang Makapagal. Hindi kayo magmumotorsiklo dito mga ka-wonder. Pero kailangan mag-helmet. Ang mabigat na helmet kasing ito ang nagsusupply ng hangin para makapaglakad-lakad sa ilalim ng dagat. Sa loob ng 15 minuto, siguradong mabubusog ang mga mata sa maliliit at malalaking isda at makukulay na corals. Pero ang totoong bida sa underwater adventure sa 100 Islands, ang mga giant taklobo. Isang uri na higanteng gabibe na kabilang sa pamilya Tridacnidae. Pero ang giant taklobo, nanganganib na raw maubos dahil sa talamak na pangunguhan nito. Kaya bantay sarado ang mga ito sa 100 Islands. Hindi pwedeng lapitan at hawakan, hanggang tingin lang. Lalo na yung mag-snorkel sa coral garden. Not to wear coral shoes o kaya gagamit ng mga tinatawag nating frog feet. Kasi these are things na pwede mag-apekto. Ahon na guys! Higit 100 isla, higit 100 saya. Sulit ba ang pagod? Siyempre, nag-enjoy unang-una, napakasarap sa feeling na mabigyan ng chance na makapunta dito sa 100 Island. Priceless moment talaga. Kasi lahat ng experience na hindi ko pa nagagawa sa aking talambuhay ay nagawa ko na. Sa bawat activity, bawat napupuntahan namin, napakasarap talaga. Siyempre, tapos na tayo sa island hopping. So ano pa bang inihintay mo? Chibugan na! Alina, kain na tayo. Chibugan So, na! let's go mga Pasok! ka-wonder! Woo! Sabi nga ng mga kusinero, it is a sin if you don't use asin. Gaano man kasi kamoderno ang mga paraan ng pagluluto ngayon, hindi nawawala sa kusina ang #1 pampalasa sa buong mundo, ang asin. Sa pangalan pa lang ng probinsya, parang sagana na sa timpla, Pangasinan. Nagmula raw ang pangalang Pangasinan sa salitang panag-asinan. Ibig sabihin, where salt is made. Ang nakagisnan nilang pag-aasin noon sa Western Pangasinan ay ini-scrape nila yung buhangin sa dalampasigan. Tapos, pinatutuluan nila ito ng tubig. And then, nagkaroon itong mga nasa banig o nasa mga square na inayos na mga palaisdaan. Isa sa mga gumagawa ng asin sa Alaminos, ang pamilya Ignacio, na halos 3 dekada na raw sa pag-aasin. Yung kabataan pa po kasi ng father ko na ito rin po yung nakagisnan niyang trabaho or hanap buhay sa Bulacan. Sa negosyo nilang asin, hindi raw sila inalat sa buhay. Nakatulong din po siya sa mga needs ko dati nung nag-aaral pa po ako. Ang mga naisalansan na asin, ilalagay sa tikles o sisidlang hinabing kawayan o yantok para matiktik ang tubig. Yung pag-aasin na yan magandang gawin. Tuwing tag-araw siyempre, umpisa natin sa November ka muna, katapusan ng November hanggang May ang sukdulan ng tag-araw. Pero hindi na lang alat ang hatid ng asin.
pwede na rin itong may kakambal na linamnam. Ang simpleng asin kasi, pwede nang dagdagan ng iba't ibang flavors. Sa Barangay Tiblong sa San Fabian, Pangasinan naman niluluto ng ilang madidiskarteng kababaihan ang flavored asin. Naisipan namin na gumawa ng flavored para mapakinabangan ng mga kababaihan at mabigyan ng pangkabuhayan ang mga nanay na katulad ko. Ang asin pwede raw lagyan ng flavors tulad ng garlic, rosemary, chili, black pepper, at wine o alak na gamit din sa mga mamahaling putahe. For today's video, susubukan ko rin gumawa ng flavored asin. Yan ang itatry natin gawin ay ang calamansi flavored asin. Para sa combo asim-alat na asin, pakukuloan sa kawali ang napigang katas ng kalamansi. Saka ihahalo ang asin sa nag-caramelize na kalamansi. Kulay yellow siya. So parang andyan talaga yung pinaka-katas, yung kalamansi na absorb nung ating asin. Titingnan natin kung ano ang lasa ng mangga na isasawsaw natin sa calamansi flavored asin. Oh, ang asim. Doble asim. Dumoble asim. Nakakakilig. Anong hatol niya mga ka-wonder? Asin? Tapos ano pa? Maasim? Ang ating mangga na may asin. Parang di sa gaanong maalat. Kung sabihin ko sa inyo na may kalamansi to. Wala akong nalasahang kalamansi. Kinulang ang kalamansi. Ang buhay parang asin, minsan inaalat din. Pero ito rin ang nagbibigay sarap sa mga kwento ng ating buhay. Ang sarap ng alaminos matitikman sa kanilang kakanin tulad ng tupig at bibingka. At mga putahing tulad ng pigar-pigar at mga tuyong isda. Pero ang kadikit ng pangalan ng alaminos, longganisa. Sa dinami-rami ng bersyon ng longganisa sa bansa, bukod tangi raw ang longganisang alaminos. Dahil nakatusok sa tingting ng nyug. Ang longganisang alaminos gawa sa taba at laman ng baboy na tinimplahan ng mga pampalasa. Kinulayan na atsuete, isinusuksok sa bituka ng baboy at hindi tinalian kundi tinusok ng tingting para pagparti-partihin. Silag naman ang panali mula sa puno ng buli para maisabit ang longganisa. Ang longganisang alaminos ay mabawang. Mayroong interplay ng pagiging bawang at pagiging salty. For practical reason, mas madaling paghiwa-hiwalayin yung bawat longganisa sa pamamagitan ng pagtusok ng pinatulisang tingting ng niyog. Si Nanay Patricia, bihasang-bihasa sa paggawa ng longganisang alaminos kahit nakapikit. Paano ba naman kasi halos 5 dekada na siyang gumagawa ng alaminos longganisa? Yan ang source of living namin. Nakapagpaaral ako, kapagpundar kami ng bahay, meron na rin kami sasakyan. Sa halagang 60 pesos, pwede ka nang makapag-uwi ng 1 dosenang maliliit na longganisa. Nasa 90 hanggang 120 pesos naman ang 1 dosena ng malalaki. Ang alaminos longganisa. Pwede ding isahog sa pakbet. Kaya ang bisita nating si Telina, Gina G na magluto ng pakbet con alaminos longganisa. Una munang igigisa ang longganisa.
Tumetos-metos na tayo. Sunod na ilalagay ang chicharong baboy. Bahagyan sa sabawan. Lang o long? Longganisa. Longganisa. Longganisa po pero kuha na yan. Pag naluto, short, very short longganisa. Longganisa. Kaya pa. Oo, magiging short ganisa na. Pag naluto kasi magiging short na. Saka isinama ang mga gulay. Titimplahan ng mga pampalasa at ilang kulo-kulo lang. Pwede nang lantakan ang pinakbet na may alaminos longganisa. Nakalimutan ko ang pangalan ko. Ang sarap! Masarap naman po siya. Hindi po siya maalat, di rin po siya matamis. Yung common kasi yung matamis ito garlicky siya. Bagay naman siya dito sa gulay. Bagay na bagay siya sa pinakbet. Ngayong paparating naman ang tag-init, siguradong gagala tayo para takasan ang matinding init. Sa pagbisita nyo saan mang lugar, bukod sa magagandang tanawin at masasarap na pagkain, pagtuunan din ng pansin ang mga kwento ng buhay na lalong nagpapasaya sa ating bawat paglalakbay hanggang sa muli sa laya ni Alaminos. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts. Magkita-kita tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang lahat ng katanungan ni Juan, bibigyan natin yan ng kasagutan. Dito lang sa I Wonder! Bigyan ng kasagutan, I Wonder!